£5 o halos 14,000 pesos ang binayarang danyos ng 26 anyos na singer. Binigyan ng judge si Amy ng conditional discharge. Ibig sabihin, maiiwasan niyang iba pang parusang ipapataw ng korte kung hindi siya masasangkot sa gulo sa loob ng 2 taon. At ang hirit namin mamaya, Consumer and Oil Price Watch, humihirit ng dagdag rollback mula sa mga oil company. At aktual na pagkuha ng mga perlas sa Japan, silipin. Samantala, puntahan po natin si Igan. Yung mga tungkulin bilang Joseph Ejercito Estrada, daluklok sa kapangyarihan. bilang Pangulo. Dapat talsik. Sila Romuald. Nakulong. Napalaya. Ngayon muling tatakbo bilang Pangulo ng bansa. Si Joseph Ejercito Estrada ay lalahok sa susunod na halalan. Pero matapos ang kanyang deklarasyon, nauwi sa kabi-kabilang debate at interpretasyon ng batas kung maaari pa nga tumakbo muli si Erap. Kahapon sa inilabas na desisyon ng 2nd Division ng Commission on Election, binasura nito ang mga inihaing disqualification case sa pagtakbo ni Erap. Kung pagpapasihan ang desisyong ito, mukhang tuloy-tuloy na ang kandidatura ni Erap. Wala na kayang balakid sa pagtakbo ng dating Pangulo? Yan ang mainit nating tatalakayin ngayong umaga. At ang ating mga kasama sa mainit talakayang umaga, ang dating Pangulo, Joseph Estrada. Good morning po, Pangulo Estrada. Magandang umaga sa iyo, paring Igan, at sa lahat ng mga tagapakinig. Isang magandang umaga sa inyo lahat. Mas maganda ba tulog mo ngayon na may desisyon na ang COMELEC? Siyempre, masaya tayo. At alam mo, hindi naman tayo, hindi naman ito'y aking kasiyahan. Hindi palagay ko kasiyahan din na ating mga kababayan na sila ay makakaroon ng pagpili ng kung sino talaga magiging gusto nilang Pangulo. Ito bang desisyon po ng Commission on Election inasahan nyo na po, kaya personal din yung pinuntahan kahapon yung proceedings? Hindi, ako inimbita na ng mga aking abogado. Mas maganda raw kung andun ako. Opo. Para siguro makinig kong personal ang desisyon. At nung marinig nyo na pinayagan na po kayo, ano ho bang una nyo naramdaman na Mr. President? Siyempre, alam mo, Igan, 6 na buwan tayo nakulong. At mas lalo tayong nalapit sa ating Panginoon. Nagdadasal tayo lagi. Kaya naman siguro nung ako'y nakulong nagdasal ko na nung pinakandidato ko si Dr. Aloy, pagka-senador ay nanalo, si Jinggoy na co-accuse ko pa, 3 taon din na kasama ko sa kulungan. Opo. Kasi nakapiyasa, pinagdasal ko rin na nanalo rin. Lahat na yung halos hingin ko sa Panginoon ay ibinigay sa akin. Matapos ho ba itong desisyon na to, aarangkada na ho ba yung inyong ikangay kampanya? Dahil alam niyo sa mga probinsya may natatanggap tayong report, may kinakalat na kayo daw magwi-withdraw o hindi itutuloy itong inyong pagtakbo sa 2010. Yan ang masakit nun, paring Igan, dahil sa mga ibang kampong mga kalaban, sila ang nagkakalat na ako daw ay magwi-withdraw. Opo. Kasi ako daw ay nabayaran na. Okay. Kasi disqualified daw ako. Lahat na ng klaseng black propaganda ay ginagawa nila. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ginagawa yun. Hindi ko malaman kung natatakot sila o gusto lang talagang gamitin na talagang ako ay hindi na pwedeng tumakbo bilang Pangulo. Opo. Sa nakikita niyong resulta ng mga survey, na kayo po'y consistent, no, na nasa pangatlong pwesto. Kumpiyansa ba kayo na after this decision po ng COMELEC, mababago na itong standing na ito? Sa totoo lamang, Igan,
kahit na paano, kahit na lahat nung sa kabila ng kanilang mga black propaganda, na Opo. ako hindi makakatakbo, disqualified ako, kasi nabayaran ako, nami-maintain pa rin natin yung number 3. At wala naman ako masyadong TV ads na hindi natin kaya. Opo. Kaya ako'y masaya na nami-maintain ko yung ako'y number 3. Hindi sa ngayon pa naman yung mga survey magpabago-bago pa yan. Opo. Nung unang mga survey, si Kabayan Noli ang unang siya number 1. Opo. Ngayon nagbago na. Kaya magbabago na, 4 na buwan pa naman ang bagong mag-eleksyon. At sa aking pananaw, sa aking experience, ang mga tao hindi pa decidido talaga kung sino ang gusto nilang ihalal bilang Pangulo. Ano ba reaksyon mo na nung mga nagdaang eleksyon, itong mga kalaban mo ngayon sa pwesto, yung mga nagtungo sa bahay mo at humingi rin ng basbas mo para i-endorse sila? Ngayon, kayo-kayo na magkakalaban. Okay, lahat yan. Yan nga mga kasama sa mga EDSA 2, halos lahat sila. Kamukha niya si Senador Manny Villar nung 2007, nung nakarang senatorial election ni Dosco. Opo. Si Senator Noynoy Aquino. Opo. At tinulungan ko rin niya noong 2007. Opo. Yan din ay kasama sa EDSA 2. Si Senator Lauren Ligarda. Umiyak pa yan sa Senado para ako ma-impeach. Opo. Tinulungan ko rin noong 2007. Opo. Kasama rin dyan sila Alang Cayetano at iba pa. Opo. Nangangahulugan noon pa lamang nakakulong pa lamang ako ay parang nagsisisi sila kung bakit nila nagawa yun. Okay. At ang pinakamahalaga sa akin, talagang medyo ika nga sa wikang Ingles, si President Cory Aquino, si touched my heart nung sa publiko naghumingi ng tawad sa akin na pagkakamali ng EDSA 2. Okay. Alam natin, hindi pa ito tapos, Mr. President, kasi tatakbo pa sila sa Korte Suprema. Pero kumpiyansa ba kayo na ganun din po ang